Si Jonathan ay isang 6 na taong gulang na batang lalaki, puno ng sigla at saya. Sa kanyang murang edad, agad siyang minahal ng mga tao sa kanilang komunidad dahil sa kanyang pagiging mabait, masayahin at matulungin. Hindi katulad ng ibang bata na mabilis maubos ang pasensya, si Jonathan ay palaging may ngiti sa kanyang mukha at handang tumulong sa kahit sino, bata man o matanda. Ang kanyang enerhiya ay tila walang katapusan at ang kanyang simpleng ngiti ay kayang magpasaya ng kahit na sinong tao sa kanilang barangay. Ang pamilya ni Jonathan ay buo at masaya. Si Dave, ang kanyang tatay, at si Carla, ang kanyang nanay, ay parehong mapagmahal at maalaga sa kanya. Lahat ng kailangan ni Jonathan ay binibigay nila, hindi lamang sa material na aspeto, kundi pati sa emosyonal. Hindi marangya ang kanilang pamumuhay, ngunit masagana ito sa pagmamahalan. Palaging may oras ang mga magulang ni Jonathan para makipaglaro, magkwento at gabayan siya sa bawat hakbang ng kanyang paglaki. Bukod sa kanyang mga magulang, lumaki si Jonathan na kasama ang kanyang lolo at lola. Ang kanilang tahanan ay puno ng saya, ingay ng tawanan at mga kwentong naglalakbay mula sa iba't ibang henerasyon. Ang kanyang lolo, si Lolo Ben, ay kilalang masipag at may maraming kaalaman sa iba't ibang bagay, lalo na sa larangan ng paghahalaman. Samantalang ang kanyang lola, si Lola Ising, ay maalaga at laging naghahanda ng masarap na pagkain para sa kanilang pamilya. Sila ang nagsisilbing mga gabay at inspirasyon ni Jonathan at sa kanila niya natutunan ang halaga ng pagkakaisa sa pamilya. Tuwing umaga, gigising si Jonathan ng maaga upang tulungan ang kanyang lolo sa hardin. Kahit na maliit pa lamang siya, natutunan niyang maghukay ng lupa, magtanim ng mga gulay at magdilig ng mga halaman. Isang araw habang nagtatanim sila ng mga sitaw, tinanong siya ng kanyang lolo, "Jonathan, po, bakit gustong gusto mong tumulong sa akin dito sa hardin?" Ngumiti si Jonathan at masayang sumagot, "Kasi po lolo, gusto kong makita na tumubo ang mga halaman. Ang saya pong tignan kapag may mga bunga na tayo at saka gusto ko po laging tumulong sa inyo." Tumawa si Lolo Ben at hinaplos ang ulo ni Jonathan. "Napakabait mong bata. Alam mo, darating ang araw na lahat ng mga ito ay ikaw na ang mag-aalaga." Bukod sa hardin, marami ring oras si Jonathan para sa kanyang mga kaibigan. Dahil sa kanyang kabaitan, maraming bata sa kanilang barangay ang gustong makipaglaro sa kanya. Pero hindi lang mga bata ang kanyang kaibigan. Maging ang mga matatanda sa kanilang lugar ay humahanga kay Jonathan dahil sa pagiging magalang at marespeto nito. Isang hapon habang naglalaro si Jonathan kasama ang kanyang mga kaibigan sa ilalim ng malaking puno sa harap ng kanilang bahay, biglang sumigaw si Aling Nena, isang matandang babae na kapitbahay nila. "Jonathan, halika dito saglit," tawag ni Aling Nena. Agad na tumakbo si Jonathan patungo kay Aling Nena. "Ay, sige po Aling Nena, ano po bang kailangan ninyo?" tanong niya. "Pwede mo ba akong tulungan dito? Mahirap kasi para sa akin ang magbuhat ng mga pinamili ko mula sa tindahan eh." "Ganun po ba? Wala pong problema," masiglang sagot ni Jonathan. Agad niyang kinuha ang mabibigat na pinamili ni Aling Nena at dinala ito sa bahay ng matanda. Sa bawat hakbang ni Jonathan, ramdam niya ang bigat ng mga dala niya pero hindi niya ito alintana. Ang ngiti ni Aling Nena ang higit na mahalaga para sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang kasiyahan ng ibang tao ay isa sa mga bagay na nagpapaigting sa kabutihan sa puso ni Jonathan. Pagdating nila sa bahay ni Aling Nena, humanga ang matanda. "Ang bait mo talaga, Jonathan. Kung lahat ng bata ay katulad mo, siguradong mas magiging masaya ang ating lugar. Maraming salamat ha." Ngumiti lang si Jonathan at sumagot, "Walang anuman po, Aling Nena. Gusto ko pong makatulong. Kung may kailangan pa po kayo, tawagan niyo lang po ako." Nang magtungo si Jonathan pabalik sa kanilang bahay, napansin niya ang mga batang naglalaro. Agad siyang sumali at naglaro ng tumbang preso kasama ang mga kaibigan niya. Maraming laro si Jonathan, mula sa habulan hanggang sa taguan. Ngunit ang pinakapaborito niya ay ang tumbang preso dahil natututo siyang maging alerto at mabilis sa pag-iwas sa lata. Sa bawat laro, palaging masaya si Jonathan. Hindi para manalo, kundi para makapagbigay ng saya sa kanyang mga kaibigan. Kapag tapos na ang araw, si Jonathan at ang kanyang pamilya ay palaging nagsasama-sama sa pagkain. Sa gabing iyon, masaya nilang pinagsasaluhan ang sinigang na luto ni Lola Ising.
Habang kumakain, nagkikwento si Jonathan tungkol sa kanyang mga naging karanasan sa araw na iyon. Lolo, alam niyo ba? Tinulungan ko po si Aling Nena kanina. Ang dami po niyang pinamili kaya binuhat ko po para sa kanya. Sabi ni Jonathan na may halong pagmamalaki. Ngumiti si Lolo Ben. Naku, ang sipag talaga ng apo ko. Pero wag mong kalimutan ang sarili mong laro ha. Mahalaga rin na mag-enjoy ka at maging bata. Minsan ka lang magiging bata, apo. Opo, Lolo. Masayang sagot ni Jonathan. Pero kasi, minsan po gusto ko pa rin pong makatulong kahit papaano. Basta hindi mo napapabayaan ang sarili mo, ayos lang yan. Sabi naman ni Dave, ang tatay ni Jonathan, habang patuloy sa pagkain. Ang importante, natututo ka at masaya ka sa mga ginagawa mo, anak. Pagkatapos ng hapunan, umupo ang buong pamilya sa sala para magkwentuhan. Sa ganitong mga oras, madalas magkwento si Lolo Ben ng mga nakakatawang kwento noong bata pa siya, habang si Lola Ising naman ay nagbibigay ng mga payo tungkol sa buhay. Gustong-gusto ni Jonathan ang mga ganitong pagkakataon dahil natututo siya ng maraming bagay mula sa kanyang mga magulang at mga lolo at lola. Isang gabi, habang nakaupo silang lahat, tinanong ni Carla, ang nanay ni Jonathan, ang bata. Jonathan, kapag lumaki ka, ano ba ang gusto mong maging? Saglit na tumahimik si Jonathan, tila nag-iisip. Tumingin siya sa kanyang mga lolo at lola, sa kanyang mga magulang at biglang sumagot. Gusto ko pong maging katulad ninyo. Nay, tay, lolo at lola. Gusto ko pong tumulong sa mga tao at maging mabuti pa. Tulad po ng araw-araw niyo pong pinapakita sa akin. Napangiti si Carla at si Dave sa sagot ng kanilang anak. Napakabuti talaga ng puso mo, anak, sabi ni Carla. Huwag mo yang kalimutan. Sa lahat ng gagawin mo, laging isipin ang kabutihan para sa ibang tao, ha? Sa bawat araw na lumilipas, si Jonathan ay patuloy na nagpapakita ng kanyang kabaitan at pagiging masayahin. Maging sa eskwelahan, minamahal siya ng kanyang mga guro at mga kaklase dahil sa kanyang pagiging mabait at palakaibigan. Isang araw habang nasa eskwelahan, napansin ni Jonathan na may isang batang lalaki, si Pedro, na tila malungkot at nag-iisa sa isang sulok. Lumapit siya dito at tinanong, Pedro, bakit nandiyan ka lang? Ayaw mo bang makipaglaro? Tumingin si Pedro kay Jonathan at halatang naiiyak. Wala akong kaibigan. Lagi nila akong tinutokso. Nalungkot si Jonathan sa narinig at agad siyang nagdesisyon na tulungan si Pedro. Hindi kita iiwan, Pedro. Simula ngayon, magkaibigan na tayo at hindi kita pababayaan na malungkot ng ganito ulit. Sa araw na iyon, naglaro silang dalawa at hindi na muling nakaramdam si Pedro ng kalungkutan. Si Jonathan ang naging dahilan kung bakit nararamdaman ni Pedro na hindi siya nag-iisa. Sa simpleng aksyon ni Jonathan, nabago niya ang isang buhay. Sa bawat sulok ng kanilang barangay, kilalang kilala na si Jonathan, hindi lamang dahil sa kanyang kabaitan kundi pati na rin sa kanyang pagiging masayahin at matulungin. Kahit mga matatanda, natutuwa sa kanya. Isang araw naglalakad si Jonathan pauwi mula sa eskwelahan nang makita niyang may matandang lalaki, si Mang Cardo. Nahirap naman sa pagtutulak ng kanyang kariton na puno ng mga basura. Agad na tumakbo si Jonathan papunta kay Mang Cardo. Mang Cardo, tulungan ko na po kayo. Hindi na anak, kayang-kaya ko to. Sagot ni Mang Cardo habang pinipilit itulak ang mabigat na kariton. Pero hindi nagpatinag si Jonathan. Hindi po, gusto ko pong tumulong para makarating na po kayo ng mas mabilis sa pupuntahan ninyo. Napangiti si Mang Cardo at napapayag na rin. Magkasama na lang tinulak ang mabigat na kariton hanggang makarating sa dulo ng kalsada. Salamat, Jonathan, ha? Sabi ni Mang Cardo. Isang napakabait na bata. Kung lahat ng tao ay may puso katulad ng sayo, mas magiging magaan ang buhay. Samantala, sa loob ng bahay, walang araw na hindi nagpapakita ng pagmamahal si Jonathan sa kanyang pamilya. Isang hapon habang ang kanyang nanay na si Carla ay naglalaba, nilapitan siya ni Jonathan at tinanong, Nanay, pwede po ba akong tumulong maglaba? Nagulat si Carla. Bakit gusto mong tumulong, anak? Hindi mo naman kailangang gawin to. Ngumiti si Jonathan. Kasi po gusto ko pong tumulong sa inyo. Ayoko po kasing makita na gabi-gabi po kayong napapagod eh. Humanga si Carla sa pagiging matulungin ng kanyang anak. Napakabuti mong bata, Jonathan.
Huwag mong kalimutan na mahal ka namin at kahit anong mangyari, nandito lang kami para sa'yo. O tara na, tulungan mo na ako. Hindi makakaila na si Jonathan ay lumalaki na may malalim na pag-unawa sa kahalagahan ng pamilya, kaibigan at komunidad. Sa kanyang murang edad, natutunan niyang mahalaga ang pagmamahalan at pagtutulungan. Ang kanyang puso ay puno ng kabutihan at sa bawat araw na lumilipas, lalo pa niyang pinapakita ang kanyang kakayahang magdala ng saya at pagmamahal sa buhay ng mga tao sa paligid niya. Sa pagtatapos ng araw, habang siya'y nakahiga sa kanyang kama, iniisip niya ang lahat ng mga bagay na nagawa niya sa buong araw. Sa kanyang puso, alam niyang mahalaga ang kanyang mga aksyon, hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa lahat ng tao na nakakasalamuhan niya. At bago matulog, palagi siyang nananalangin. Ama, sana po patuloy ko pong magawa ang mga mabubuting bagay at matulungan po ang mga tao. Sa murang edad na 6, si Jonathan ay isa ng inspirasyon sa kanyang pamilya at komunidad. At alam ng lahat ng batang ito ay may malalim na pagmamahal na magdadala ng pagbabago sa mundo. Lumipas ang mga buwan ng masaya at maayos na pamumuhay para kay Jonathan at ang kanyang pamilya. Ngunit isang araw, ang kanilang masiglang tahanan ay bigla ang nilamon ng takot at kalungkutan. Habang abala si Carla sa pagluluto ng hapunan, bigla na lamang itong nahimatay sa kusina. Agad na tumakbo si Jonathan papunta sa kanyang nanay nang makita niya itong bumagsak sa sahig. Sa takot at pagkabigla, sumigaw siya. Tay! Lo, tulong! Nahimatay si nanay! Agad na dumating si Dave at si Lolo Ben sa kusina at dali-daling isinugod si Carla sa ospital. Ang mga oras na iyon ay parang isang bangungot kay Jonathan. Hindi niya maintindihan kung bakit biglang nangyari iyon sa kanyang nanay. Tahimik lang siyang nakaupo sa upuan ng emergency room. Hawak ang kamay ng kanyang lolo habang naghihintay ng balita mula sa doktor. Sa kanyang murang isipan, ang tanging alam niya ay ang kanyang nanay na laging malakas at masaya, ngayon ay nakahiga at walang malay. Makalipas ang ilang oras ng pag-aalala, lumabas ang doktor na may mabigat na balita. Mr. and Mrs. Benitez, may nakita po kaming malaking tumor sa katawan ni Mrs. Carla Benitez. Kailangan pa naman po ng masusing pagsusuri, pero posibleng may cancer siya. Parang yumanig ang buong mundo ni Dave at ni Lolo Ben. Si Jonathan na hindi lubos na nakakaintindi sa mga salitang narinig ay tinignan lang ang kanyang tatay. Pa, ano pong ibig sabihin ng cancer? Gagaling na po ba si nanay? Ngunit walang sagot si Dave. Tumayo siya at tumalikod. Pilit itinatago ang mga luha sa kanyang mga mata. Niyakap siya ni Jonathan. Umaasang magkakaroon ng kasiguraduhan. Ngunit ang tahimik na pagtakas ng kanyang tatay ay sapat na para maintindihan ni Jonathan na may seryosong nangyayari. Lumipas ang ilang araw at nakumpirma nga ng mga doktor na may cancer si Carla. Stage 3 breast cancer. Agad siyang sinumulan ng chemotherapy at iba pang mga gamutan. Pero ang bigat ng sitwasyon ay hindi lamang nakatutok kay Carla. Unti-unting nawawala ang normal na sigla at saya ng kanilang tahanan. Si Dave na dati laging masaya at puno ng plano para sa pamilya ay tila naputulan ng lakas at pag-asa. Naging tahimik siya at madalas na nakakulong sa kwarto. Nag-iisa. Anong gagawin ko, tay? Tanong ni Dave isang gabi habang magkausap sila ni Lolo Ben sa sala. Paano kung hindi ko kayang iligtas si Carla? Paano kung mawalan ako ng asawa? Paano ako mabubuhay? Paano kung mabubuhay si Jonathan ng mag-isa? Tahimik lang si Lolo Ben. Hawak ang isang tasa ng kape. Nakikita niyang matinding desperasyon na bumabalot sa kanyang manuga. Dave, mahirap ang pinagdadaanan natin ngayon, pero hindi tayo pwedeng sumuko. Kailangan nating maging matatag para kay Carla at kay Jonathan. Hindi natin alam kung ano ang mangyayari pero kailangan mo pa ring lumaban. Ngunit hindi madali para kay Dave na bumangon mula sa matinding kalungkutan. Habang mas lumalala ang kondisyon ni Carla, mas lalo siyang nawawala sa sarili. Araw-araw siyang pumapasok sa ospital para bisitahin si Carla. Ngunit kapag umuwi siya, wala na siyang lakas para harapin ang kanyang anak na si Jonathan. Minsan, hindi na siya nakikipaglaro o nakikipag-usap sa anak. Ang dating masayang relasyon nilang mag-ama ay napalitan ng katahimikan at lumbay. Si Jonathan na dati ay puno ng saya at ngiti ay unti-unti na ring nawala ng sigla.
Hindi na siya kasing aktibo sa paglalaro kasama ang kanyang mga kaibigan. Ang kanyang mga dating masasayang araw ay napalitan ng mga oras ng pag-aalala at pangungulila. Hindi na rin siya masyadong nakikipag-usap sa mga tao sa paligid niya. At maging ang kanyang mga kapitbahay at kaibigan ay napansin ng pagbabago sa kanya. Isang araw habang naglalaro si Jonathan sa bakuran ng kanilang kapitbahay, lumapit ang isa sa kanyang mga kaibigan, si Mikey. "Jonathan, bakit hindi ka na masyadong naglalaro kasama namin? Lagi ka na lang mag-isa dito. Hindi namin alam kung naglalaro ka ba o gusto mong mapag-isa. Miss ka na namin eh." Tumingin si Jonathan kay Mikey, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang nararamdaman niya. "Masama ang pakiramdam ng nanay ko. Ayoko munang maglaro ngayon habang siya'y nahihirapan." Nararamdaman ng mga kaibigan ni Jonathan ang bigat ng kanyang sitwasyon, ngunit hindi nalulubos na nauunawaan ang pinagdadaanan ng kanilang kaibigan. Kahit ang mga kapitbahay ay nagiging maingat kapag kausap si Jonathan. Minsan, maririnig niya ang kanilang mga bulong habang dumadaan siya. "Kawawa naman yung bata si Jonathan," sabi ng isang ali. "Ang bata pa pero ang daming dinadala. Sana gumaling ang nanay niya." "Pero paano kung hindi na gumaling?" tanong ng isa pa. "Ang hirap naman isipin na lumaki siya nang wala man lang nanay sa tabi niya." Sa bawat bulong na naririnig ni Jonathan, mas lalo niyang nararamdaman ang bigat ng sitwasyon. Sa kanyang isip, hindi niya lubos na maisip na posibleng mawala ang kanyang nanay. Para kay Jonathan, ang kanyang pamilya ay isang buo, masaya at walang katapusan. Pero ngayon, parang isang malaking pader ang bumabangga sa kanilang kaligayahan at hindi niya alam kung paano ito malalampasan. Nang lumalapit na ang kanyang ika-7 kaarawan, inaasahan ni Jonathan na magbabago ang lahat. Gusto niyang bumalik ang dating sigla ng kanilang pamilya at umaasa siyang magkasama silang lahat sa espesyal na araw na iyon. Ngunit habang papalapit ang kanyang kaarawan, mas lalo pang lumala ang kondisyon ni Carla. Mas madalas na siyang nasa ospital talaga at bihira na siyang makauwi. Sa mismong araw ng kaarawan ni Jonathan, pinilit ng kanyang lolo at lola na magdaos ng simpleng handaan. Nagluto sila ng spaghetti, handa para sa kanyang mga kaibigan. Ngunit ang puso ni Jonathan ay hindi ganap na masaya. Wala roon ang kanyang nanay at kahit anong pagsusumikap, napasayahin siya ng mga taong sa paligid niya, ramdam niya ang kawalan ng kanyang nanay. Habang nagaganap ang simpleng salo-salo, narinig ni Jonathan ang mga bulungan ng kanyang mga bisita. "Nasaan si Carla?" tanong ng isang kaibigan ng pamilya. "Bakit hindi pa rin siya nakakasama sa birthday ni Jonathan?" "Masama pa rin ang lagay niya," sagot ng isa. "Balita ko nasa hospital siya ngayon. Mahirap na ang sitwasyon, hindi natin alam kung gagaling pa siya." Sa mga salitang iyon, tumalikod si Jonathan. Tumakbo patungo sa kanyang silid at nagkulong doon. Ang kanyang puso ay puno ng kalungkutan. Sa kanyang isip, ang tanging hiling niya ay hindi ang mga regalo o ang mga kaibigan sa kanyang birthday. Ang tanging gusto niya ay gumaling ang kanyang nanay at bumalik sa dati ang kanilang masayang pamilya. Sa kanyang silid, nakaupo si Jonathan, tahimik na nananalangin. "Ama, sana po gumaling na si nanay. Kahit hindi na po ako magkaroon ng maraming kaibigan o regalo basta po gumaling siya." Walang ibang paraan si Jonathan upang maibsan ang kanyang kalungkutan, kundi ang manalangin at umasa. Pero habang lumilipas ang mga araw, ang kanyang nanay ay lalo lamang lumulubha. Sa ospital, pilit na nilalabanan ni Carla ang sakit, ngunit hindi madaling bumangon mula sa isang karamdaman na unti-unting kumikitil sa kanyang katawan. Nasa tabi niya si Dave, ngunit si Dave ay halos mawalan na rin ng pag-asa. Hindi na siya tulad ng dating malakas at masiglang haligi ng pamilya. Isang gabi, habang pauwi mula sa ospital si Dave, tahimik siyang naupo sa labas ng kanilang bahay. Lumapit si Jonathan sa kanya. Dala ang isang tasa ng tsaa na ginawa ng kanyang lola. "Papa, uminom po muna kayo. Masama po ang pakiramdam niyo, kailangan niyo pong magpahinga." Tumingin si Dave kay Jonathan at napansin ang lungkot sa mga mata ng kanyang anak. Hindi niya maiwasang maluha. "Jonathan anak, patawad ha. Patawad kung hindi kita natutulungan ngayon. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano magiging okay ulit ang lahat." Tahimik lang si Jonathan. Ngunit sa loob-loob niya, alam niyang kailangan niyang maging matatag para sa kanyang tatay. Kahit na bata pa siya,
Nararamdaman niya ang bigat ng responsibilidad na unti-unting bumabalot sa kanilang pamilya. Alam niyang hindi ito madali para kay Dave, ngunit wala rin siyang magawa kundi ang maghintay at umasa. Lumipas ang mga linggo at sa bawat araw na dumadaan, mas lalo pang nalulubog si Jonathan sa kalungkutan. Hindi na siya nakikipaglaro lalo sa mga kaibigan at kahit sa eskwelahan. Napapansin na ng kanyang mga guro ang kanyang pagbabago. Minsan tinawag siya ng kanyang guro, si Ginang Santos, upang makausap. Jonathan, napapansin ko na hindi ka na masyadong masaya sa klase. May problema ba? Tanong ni Ginang Santos. Tahimik lang si Jonathan pero hindi rin niya nakayanan ang bigat ng kanyang damdamin. Unti-unti siyang napaiyak. Masama po ang pakiramdam ng nanay ko. May cancer po siya. Huminga ng malalim si Ginang Santos at inakbayan si Jonathan. Naiintindihan ko ang pinagdadaanan mo, Jonathan. Hindi madali ang ganitong sitwasyon pero alam mo ba, minsan ang pinakamahalagang bagay na magagawa natin ay ang maniwala na gagaling siya. Kailangan mong maging matatag para sa kanya, sa pamilya mo. Nagbigay ng kaunting lakas ang mga salita ni Ginang Santos kay Jonathan. Pero sa kabila nito, ang takot at pangamba ay patuloy na bumabalot sa kanyang murang isipan. Isang araw, umaasa siyang makita ang kanyang nanay na muling nakangiti. Ngunit tila ang bawat araw ay mas lalo lang nagpapalala ng kanilang sitwasyon. Habang lumalala ang sitwasyon ng kanilang pamilya, unti-unti na nga ring tuluyang nawala ang mga dating kaibigan ni Jonathan. Maraming bata ang hindi na masyadong nakikipaglaro o kinakamusta siya. Marahil ay dahil hindi na siya katulad ng dati. Ang masayahing Jonathan na puno ng enerhiya. Maging ang mga matatanda sa kanilang barangay ay tila mas nagiging maingat kapag kausap siya. Para bang natatakot silang baka hindi nila alam kung paano siya papasayahin muli. Isang gabi habang nakaupo si Jonathan sa labas ng kanilang bahay, tinignan niya ang mga bituin sa langit. Naisip niyang mga kwento ng lolo Ben niya tungkol sa mga bituin at kung paanong ang bawat isa ay may kahulugan. Sa gabing iyon, nanalangin muli si Jonathan sa ilalim ng mga bituin na sana ay bumalik na sa dati ang kanilang pamilya. Sana ay gumaling na ang kanyang nanay at sana muli siyang makakita ng dahilan para ngumiti at maging masaya. Pero sa ngayon, ang tanging magagawa niya ay maghintay. At sa kanyang murang puso, patuloy ang pag-asa kahit na parang napakalayo ng kanyang hinihiling. Lumipas pa ang mga buwan mula nang malaman ni Jonathan ang kalagayan ng kanyang nanay. Sa bawat araw, hindi siya nawawala ng pag-asa na magkakaroon ng isang himala. Umaasa na gagaling si Carla at muling bumalik sa kanilang masayang pamilya. Pero sa bawat araw na dumaraan, unti-unti nang nawawala ang sigla at kalusugan ng kanyang nanay. Sa ospital, halos araw-araw naroon si Dave habang si Jonathan ay naiiwan sa bahay, naghihintay ng balita. Pero sa kabila ng lahat ng kanyang panalangin, hindi na bumuti ang lagay ng kanyang nanay. Isang araw biglang nagising si Jonathan sa ingay ng telepono. Narinig niyang nagsasalita si Lolo Ben. Ngunit tila kakaibang tono ng kanyang lolo. May bigat, may takot. Lumapit si Jonathan at tinanong, "Lolo, sino po ang kausap niyo?" Napalunok si Lolo Ben, halatang nagpipigil ng luha. "Jonathan, sumama ka muna sa amin. Kailangan nating pumunta sa ospital. Nasa critical na kalagayan ng nanay mo." Tumakbo agad si Jonathan patungo sa kanyang kwarto at kinuha ang kanyang sapatos. Hindi niya alam kung ano ang mararamdaman. Kaba, takot o pag-asa. Habang nasa sasakyan patungo sa ospital, walang ibang tumatakbo sa isip ni Jonathan, kundi ang makita ang kanyang nanay. Gusto niyang sabihin kay Carla na mahal niya ito, na hindi siya sumusuko at hindi siya nawawala ng pag-asa. Gusto niyang humingi ng tawad dahil sa mga panahong hindi siya nakasama sa kanyang nanay sa ospital. Pagdating sa ospital, mabilis na tumakbo si Jonathan patungo sa kwarto ng nanay niya. Ngunit bago pa man siya makarating, humarang si Dave sa kanya. Napansin ni Jonathan ang namumugtong mga mata ng kanyang tatay. "Anak," simula ni Dave. Ngunit bago pa niya matapos ang sasabihin, alam na ni Jonathan ang balita. "Patay na si Mama?" tanong ni Jonathan, puno ng lungkot at takot sa kanyang tinig. Hindi na kailangan pang sumagot ni Dave. Sa tingin pa lang niya, ramdam na ni Jonathan ang katotohanan. Ang mundo ni Jonathan ay biglang bumagsak.
Hindi na niya naabutan si Carla. Hindi na niya ito nakausap. Ang nanay na minsang nagbibigay sa kanya ng saya, ngiti at kalinga. Wala na. Hindi man lang siya nakapagpaalam. Sa mga araw na sumunod, tila wala ng direksyon ng buhay ng kanilang pamilya. Halos hindi na bumangon mula sa kama si Dave. Ang minsang masayang tahanan ay naging tahimik, malamig at puno ng lungkot. Iniisip niya na kung pwede lang sana ang mga bata sa hospital ay baka araw-araw niyang nakasama ang nanay niya noong buhay pa ito. Kaya naman si Jonathan, sa kanyang murang edad ay hindi na lubos na maintindihan ang bigat ng pagkawala ng nanay niya. Ngunit nararamdaman niya ang kawalan ng pagmamahal na dati ay bumabalot sa kanilang masayang tahanan. Sa araw ng libing ni Carla, maraming tao ang dumalo, mula sa mga kapitbahay hanggang sa mga kaibigan ng pamilya. Lahat sila ay nagpakita ng kanilang pakikiramay. Ngunit para kay Jonathan, ang lahat ng ito ay parang panaginip. Isang masamang panaginip na hindi niya matatakasan. Habang nakaupo sa tabi ng kabaong ng kanyang nanay, hindi maiwasang mapansin ni Jonathan ang mga bulong-bulungan ng mga bisita. Kawawa naman si Jonathan. Bata pa lang pero nawalan na ng nanay. Sabi ng isang ale sa likod ng grupo ng mga tao. Oo nga, mahirap ito para sa isang bata. Sana kayanin nila. Sagot ng isa pang kapitbahay. Naririnig ni Jonathan ang bawat bulong at bawat isa'y parang punyal na tumatarak sa kanyang puso. Para bang lahat ng mata ay nakatingin sa kanya. Kinaaawaan siya. Ngunit walang makapagbigay ng kasiguraduhan na magiging maayos pa ang lahat. Makalipas ang libing, hindi pa rin bumabalik sa normal ang kanilang buhay. Si Dave ay tuluyan ng nalugmok sa depresyon. Halos araw-araw siyang nakaupo sa labas ng bahay, nakatingin sa kawalan. Minsan, naririnig ni Jonathan ang kanyang tatay na umiiyak mag-isa sa kwarto at wala siyang magawa kundi ang makinig. Hindi alam ni Jonathan kung paano babangon mula sa pagkawala ng kanilang ina. Ang lahat ng ito ay masyadong mabigat para sa isang bata na tulad niya. Isang hapon, dumating ang kanilang kapitbahay, si Aling Nena, upang magdala ng pagkain. Halata ang awa sa kanyang mga mata habang kinakausap si Jonathan. Kumusta ka na, Jonathan? Alam kong mahirap ang lahat ngayon pero kailangan mong maging malakas, ha? Nandito kami ng mga kapitbahay mo kung gusto mo ng tulong. Ngumiti ng bahagya si Jonathan. Ngunit sa loob-loob niya, hindi niya alam kung paano maging malakas. Paano mo ba tatanggapin ang pagkawala ng isang taong nagbigay ng lahat ng saya at pagmamahal sa iyo? Para kay Jonathan, parang wala nang dahilan para bumangon tuwing umaga. Lahat ng bagay na dati nagbibigay sa kanya ng saya, ang mga laro, ang mga kaibigan, ang mga simpleng bagay na ginagawa nila ng kanyang nanay. Tila lahat ng ito ay nawala, na parang bula lamang. Minsan, habang naglalakad si Jonathan sa kanilang bakuran, narinig niya ang usapan ng ilang bata na naglalaro malapit sa kanila. Alam niyo ba, kaya ayaw nang makipaglaro sa atin ni Jonathan kasi namatay na daw yung nanay niya, sabi ng isang batang babae. Kawawa naman siya, paano na kaya siya ngayon? Sabi nila, sobrang lungkot daw ni Jonathan, hindi na siya tulad ng dati. Sabi naman ng isang batang lalaki, Baka habang buhay na lang siyang malungkot, no? Sa murang edad ni Jonathan, ramdam niya ang bigat ng mga salitang iyon. Parang lahat ng tao ay nakatingin sa kanya. Hindi bilang isang bata na masaya at puno ng pag-asa, kundi bilang isang batang nawalan ng nanay. Nawalan ng buhay na dati ay puno ng kaligayahan. Isang araw habang naglalakad ulit siya pa uwi, bigla siyang nakaramdam ng bigat sa kanyang dibdib. Huminto siya at naupo sa tabi ng isang puno. Tahimik na umiiyak. Walang makaintindi sa kanya. Walang makaalam ng bigat na kanyang pinagdadaanan. Para kay Jonathan, tila walang katapusan ang kanyang kalungkutan. Nanay, sana sinama mo na lang ako kung nasaan ka ngayon. Napakalungkot dito. Bakit mo ba kami iniwan? Isang gabi, habang nakahiga siya sa kanyang kama, naisip ni Jonathan ang lahat ng mga masasayang ala-ala kasama ang kanyang nanay. Ang mga pagkakataong tinutulungan niya itong magluto sa kusina. Ang mga gabing nagkwekwentuhan sila bago matulog at ang mga oras na niyayakap siya ni Carla nang mahigpit. Siya sabing mahal na mahal siya. Sa kanyang isip, hindi niya matanggap na hindi na niya muling mararanasan ang mga ito. Paano siya babangon sa pagkawala ng nanay niya na siyang nagbibigay sa kanya ng lahat ng pagmamahal? Habang patuloy na umiiyak si Jonathan,
pumasok sa kanyang kwarto si Lolo Bet. Umupo ito sa gilid ng kama at hinaplos ang ulo ng apo. "Jonathan, alam kong sobrang sakit ng pinagdadaanan mo ngayon," sabi ng Lolo Bet niya. Pilit na hindi pinapakita ang sarili niyang lungkot. "Pero gusto kong malaman mo, apo, na nandito kami para sa'yo. Nawala man ang nanay mo pero nandito pa rin naman kami. Pangalawa mo na kaming mga nanay. Hindi ka pa rin naman nag-iisa, hindi ba?" Tahimik lang si Jonathan. Gusto niyang maniwala sa mga salita ng kanyang lolo. Pero sa loob-loob niya, pakiramdam niya ay nag-iisa siya. Paano nga ba niya muling mararamdaman ang pagmamahal na nawala kasama ang kanyang nanay? "Lolo, ganun po ba talaga pag namatay ang tao? Hindi na po ba talaga sila babalik kahit ano pong gawin natin? Kala ko po ba gagaling si nanay? Akala ko po makakasama ko ulit siya at mapagluluto niya po ako ng pagkain." Hindi na nakaimik si Lolo Bet. Lumipas ang mga linggo, ngunit tila wala pa rin pagbabago sa sitwasyon nila. Si Dave ay patuloy na lumulubog sa kanyang depresyon. Bihira na siyang makipag-usap kay Jonathan. Minsan nga, hindi na ito bumabangon mula sa kama at iniiwan na lamang si Jonathan sa pangangalaga ni na Lolo Ben at Aling Ising. Habang patuloy ang pagdadalamhati ng pamilya, mas lalo pang nararamdaman ni Jonathan ang kanyang pagiging mag-isa. Minsan kapag inaaya siyang sumali sa mga laro, mas pinipili niya na lang mag-isa sa isang tabi. Patuloy na iniisip ang kanyang nanay. Hindi na rin siya ganong nakikisalamuha sa iba pang mga tao. Isang araw habang naglalakad si Jonathan, pauwi mula sa eskwelahan, nadaanan niya ang isang grupo ng mga bata na naglalaro ng tumbang preso, ang paborito niyang laro. Naalala niya ang mga pagkakataong masaya siyang naglalaro ng parehong laro kasama ang kanyang mga kaibigan. Pero ngayon, tila hindi na niya kayang makipaglaro pa. Tumayo lang siya sa gilid, pinagmamasdan ng mga bata habang naglalaro. "Jonathan, dali ka na, sumali ka na sa amin," sigaw ni Mikey, isa sa mga dati niyang kaibigan. Ngumiti si Jonathan pero wala siyang lakas na sumali. "Sige lang Mikey, dito na lang ako." Napansin ni Mikey ang lungkot sa mukha ni Jonathan at tinanong, "Bakit ba hindi ka pa rin sumasama sa amin? Miss ka na namin, Jonathan." Ngunit sa loob-loob ni Jonathan, alam niyang hindi na siya tulad ng dati. Wala na ang saya, wala na ang lakas na dati itaglay niya. Para sa kanya, lahat ng bagay na dating nagbibigay ng kasiyahan ay tila wala ng saysay. Sa mga sumunod pang buwan, tuluyan nang bumagsak ang kalagayan ni Jonathan. Minsan, hindi na siya pumapasok sa eskwela. Nagiging tahimik na lang siya at bihira na lang makipag-usap. Kahit sa kanyang lolo at lola, ang mga tao sa barangay ay patuloy na nag-aalala para kay Jonathan. Ngunit tila walang makakapagbigay ng sapat na tulong upang bumangon siya mula sa kanyang kalungkutan. Isang hapon bumisita si Aling Nena sa kanilang bahay. Nakita niya rito si Jonathan na nakaupo sa labas. Tahimik na nagmumuni-muni. Lumapit siya at naupo sa tabi ng bata. "Jonathan, alam kong mahirap ang pinagdadaanan mo ngayon. May gusto ka bang sabihin sa amin? Sa akin? Anong gusto mong pag-usapan natin para matulungan natin na mapagaan niyang nararamdaman mo?" Ngumiti si Jonathan, ngunit sa loob-loob niya, alam niyang hindi totoo ang mga salita ng mga tao. Pakiramdam niya ay nag-iisa lamang siya sa laban na ito. Dahil ang totoong kakampi niya ay ang nanay niya lamang at tila pati ang kanyang tatay ay nawawala na rin sa kanyang buhay. Isang gabi habang nakaupo si Jonathan sa gilid ng bintana, tinitignan niya ang mga bituin sa langit. Naaalala niya ang mga kwento ng nanay niya tungkol sa mga bituin na ang bawat isa ay may kanya-kanyang kwento. May kanya-kanyang dahilan kung bakit nagniningning. Sa gabing iyon, ipinikit ni Jonathan ang kanyang mga mata at nanalangin. "Sana po kahit wala na si nanay, mabigyan niyo po rin po ako ng lakas para magpatuloy." At sa kanyang murang puso, patuloy ang kanyang pag-asa. Kahit tila napakalayo ng kanyang hinihiling na muling bumalik ang kasiyahan sa kanilang buhay. Samantala, matapos ngang ilibing si Carla, tuluyan nang nagbago ang takbo ng buhay ng tatay ni Jonathan na si Dave. Hindi niya lubos matanggap ang pagkawala ng kanyang asawa at ang kanyang mundo ay nabalot ng matinding lungkot at pagkasira. Sa halip na bumangon at ipagpatuloy ang kanyang buhay para kay Jonathan, nalulong si Dave sa bisyo upang matakasan ng sakit. Simula sa mga gabing umiiyak siya mag-isa sa kanilang kwarto, umabot ito sa mga gabi ng paglalasing sa mga bar at sugalat. Sa umpisa ay nakala ni Jonathan na normal lang na malungkot ang kanyang tatay. Wala naman kasing ibang makakatanggap
ng ganito kalaking sugat ng ganoon lamang kadali. Pero habang lumilipas ang mga buwan, napansin ni Jonathan na tila lumalala ang kalagayan ng kanyang tatay. Hindi na ito umuwi ng maaga. Minsan, buong gabi itong wala sa bahay at umuwi na lang kinabukasan. Amoy alak at sigarilyo. Halos hindi na makilala ni Jonathan ang dating tatay na laging nagbibigay ng lakas at suporta sa kanya. Isang gabi, naabutan ni Jonathan si Dave na nakaupo sa sala. Hawak ang isang bote ng alak. Wala itong kibo. Nakatingin lamang sa kawalan. Tahimik na lumapit si Jonathan. Umaasang makausap ang kanyang tatay. "Tay, kailan ka po babalik sa trabaho?" Tanong ni Jonathan. May halong kaba sa kanyang boses. Hindi sumagot si Dave. Umiwas lang ito ng tingin at uminom muli mula sa hawak niyang bote. "Tay, kailangan niyo pong bumalik. Hindi po pwedeng ganito lagi." Pakiusap ng batang si Jonathan. Pilit pinipigil ang kanyang mga luha. Sa wakas, nagsalita si Dave. Ngunit hindi ito ang sagot na inaasahan ni Jonathan. "Bakit mo ba ako kinukulit? Hindi mo ba nakikita? Wala na ang nanay mo, wala na si Carla. Wala na. Anong silbi pa ng lahat ng to?" Napaluhod si Jonathan sa harap ng kanyang tatay, pero wala siyang magawa. Hindi na kasi siya kayang tignan ni Dave sa mata. Hanggang sa nagsimula na rin itong magsugal ng pera sa mga kakilala. Umaasang makakalimutan niya ang sakit kahit sa panandali ang pagkatalo o panalo sa sugal. Patuloy ang kanyang pag-inom at sa bawat bote ng alak, mas lalo siyang nalulubog sa sarili niyang kalungkutan. Dahil sa pagwawalang bahala ni Dave, si Jonathan ay iniwan sa pangangalaga ng kanyang lolo at lola. Si Lolo Ben at Lola Ising na parehong may edad na ay pilit na pinupunan ang kakulangan ni Dave bilang tatay. Ngunit kahit anong gawin nila, ramdam nila ang kalungkutan at pagkakabukod tangi ng kanilang apo. Hindi na bumalik ang dating sigla ni Jonathan at araw-araw tila nawawala na siya sa mundong dati ay puno ng saya. Isang araw habang nag-uusap si Lolo Ben at si Lola Ising sa kusina, napansin ni Lolo Ben na madalas nang nawawala si Jonathan tuwing hapon. "Nasaan si Jonathan? Parang hindi ko siya nakikita tuwing ganitong oras ah." Tanong ni Lolo Ben habang humihigop ng kape. "Araw-araw na lang. Pumupunta siya sa sementeryo para bisitahin si Carla." Sagot naman ni Lola Ising. "Hindi ko alam kung paano natin siya masusolusyonan. Para bang natutunan na niyang takasan ang lahat ng sakit sa pagpunta roon." Kaya naman tuwing hapon nga, si Jonathan ay tahimik na tumatakas mula sa kanilang bahay. Dumediretso siya sa sementeryo kung saan nakalibing ang kanyang nanay. Walang ibang lugar ang nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. At tila sa bawat pagbisita niya roon, nararamdaman niyang malapit pa rin siya kay Carla. Tila kasama pa rin niya ang kanyang nanay sa bawat tahimik na oras na ginugugol niya sa tabi ng puntod nito. "Nanay?" Simula ni Jonathan habang nakaluhod sa harap ng puntod ni Carla. "Sobrang lungkot na po dito sa bahay. Si tatay, hindi ko na po alam kung paano siya matutulungan. Lagi na lang siyang umiinom at nagsusugal. Ayaw niya na pong makinig sa akin. Laging wala siya. Miss ko na po kayo, Mama." Nangingilid ang luha ni Jonathan habang patuloy siyang nagsasalita. Para bang naririnig siya ng kanyang nanay. "Sana po nandito kayo. Hindi ko po alam ang gagawin. Minsan gusto ko na lang pong sumama sa inyo." Walang ibang tao sa sementeryo tuwing ganitong oras. Tahimik at malungkot, tulad ng nararamdaman ni Jonathan. Tila ang lahat ng bigat ng mundo ay nakapatong sa kanyang balikat at wala siyang ibang makakapitan kundi ang mga ala-ala ng kanyang nanay. Minsan habang nakaupo siya sa tabi ng puntod, nakita siya ni Mang Ruel, ang tagabantay ng sementeryo. Napansin ni Mang Ruel na madalas makita si Jonathan sa sementeryo tuwing hapon. Kaya naman nilapitan niya ito at tinanong, "Bata, Jonathan ang pangalan mo, di ba? Ikaw yung kasama ng tatay mong si Dave, yung nilibing yung nanay mo dito. Bakit ka laging nandito? Parang araw-araw ka nang pumupunta dito ha." Tumingin si Jonathan kay Mang Ruel, ngunit hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang lahat ng sakit na nararamdaman niya. "Dito lang po kasi ako nakakahanap ng katahimikan, Mang Ruel. Dito ko lang po nakakausap si nanay." Napailing si Mang Ruel. Ramdam ang lungkot ng bata. "Naiintindihan ko, Jonathan. Mahirap talaga ang mawalan ng mahal sa buhay. Pero alam mo, hindi ka nag-iisa.
Maraming tao ang nagmamalasakit sa'yo. Huwag mong kakalimutan yun. Ngunit para kay Jonathan, ang mga salita ni Mang Roel ay tila hindi sapat para punan ang malaking butas na iniwan ng pagkawala ng kanyang nanay at ang kawalan ng gabay ng kanyang tatay. Hindi niya lubos maisip kung paano magpapatuloy sa ganitong buhay. Habang lumilipas ang mga araw, mas lalo pang nalulung si Dave sa kanyang bisyo. Ang dating tahimik na pagtakas sa alak at sugal ay naging isang mas seryosong problema niya. Nagsimula siyang mangutang ng malaking halaga ng pera sa mga kakilala. Umaasang mananalo siya sa sugal. Ngunit sa halip na manalo, mas lalo pa siyang nalubog sa utang. Isang gabi, umuwi si Dave na halatang lasing. Nakita siya ni Lolo Ben na pabagsak na pumasok sa bahay. Amoy alak at tila hindi maayos ang paglalakad. Dave, kailangan nating mag-usap, halika rito. Sabi ni Lolo Ben, puno ng pagkabahala sa kanyang boses. Hindi na to tama. Paano na si Jonathan? Iniiwan mo na lang siya sa amin, tapos kung ano-ano pa ang ginagawa mo. Hindi nakinig si Dave. Ano bang alam mo, Tay? Wala na yung anak mo, wala na si Carla. Hindi mo ba naiintindihan kung gaano kasakit yun? Wala kayong maintindihan. Hindi kayo marunong umintindi. Alam kong masakit ang lahat. Anak ko rin si Carla at nasasaktan rin ako. Pero hindi mo pwedeng pabayaan ang anak mo. Jonathan needs you, Dave. Pamilya kayo at hindi mo pwedeng takasan ang responsibilidad mo sa kanya. Pero imbis na sumagot, dumiretso lang si Dave sa kanyang kwarto at iniwan si Lolo Ben sa sala. Napailing na lamang ang matanda. Hindi na alam kung paano tutulungan ang kanyang manugang. Makalipas ang ilang buwan, unti-unti nang naubos ang mga naipundar na pera ni Dave. Naisang lana niya ang lahat ng mga gamit sa bahay, pati na rin ang kanilang kotse, hanggang sa dumating ang araw na napilitan siyang ibenta na rin ang kanilang bahay. Ang bahay na minsan ay puno ng saya, tawanan at pagmamahal. Ngayon ay magiging pag-aari na ng iba dahil sa mga pagkakamaling ginawa ni Dave. Isang gabi, habang pauwi si Jonathan mula sa sementeryo, nadaanan niya ang ilang tao sa kanilang barangay na nag-uusap. Nabalitaan mo na ba? Bebenta na raw ni Dave ang bahay nila. Sabi ng isang kapitbahay. Talaga? Nakakalungkot naman ang nangyari sa pamilya nila. Nawala na nga si Carla. Pati ang bahay nila mawawala pa. Kawawa naman yung anak nilang si Jonathan. Sagot ng isa pa. Habang naririnig ni Jonathan ang mga salitang iyon, tila biglang bumagsak ang mundo niya dahil uuwi siya sa isang bahay na hindi na sa kanila at isang tahanan na wala na rin saya. Ang tanging naisip niyang gawin ay ang bumalik sa sementeryo. Sa tabi ng kanyang nanay, para sa kanya, iyon na lamang ang lugar na nagbibigay ng kahit kaunting katahimikan. Dumating ang araw na tuluyan ng naibenta ang bahay nila Jonathan. Umalis sila, dala-dala ang kaunting gamit at mga alaala ng kanilang dating masayang buhay. Si Jonathan sa kanyang murang edad ay natutong magpasan ng bigat na hindi nararapat sa isang bata. Pero sa kabila ng lahat, patuloy pa rin siyang bumabalik sa puntod ng kanyang nanay. Umaasang balang araw, magkakaroon ng kasagutan ang lahat ng kanyang tanong. Habang nakaupo sa tabi ng puntod ni Carla, tahimik na nanalangin si Jonathan. Nay, ang hirap na po. Hindi ko na po alam ang gagawin ko. Si tatay hindi pa rin po siya bumabalik sa dati. Sana hindi po umabot sa puntong umalis pa kami sa bahay. Yun na nga lang po kasi yung mga natitira kong alaala sa inyo tapos pati yun nawala pa. Miss na miss ko na po kayo. Ngunit kahit gaano kalalim ang kanyang pananalangin, tila walang sagot ang langit. At sa gabing iyon, umalis si Jonathan mula sa sementeryo na may bigat na naman sa kanyang puso. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kanilang buhay. Sa mga sumunod na buwan, patuloy na bumabalik si Jonathan sa sementeryo. Hindi na siya nagkukulang sa kanyang pang-araw-araw na pagbisita sa puntod ng kanyang nanay. Sa kanyang murang edad, hindi pa rin niya matanggap na wala na ito at tila ang tanging paraan para maibsan ang bigat ng kanyang damdamin ay ang pagsusumbong at pakikipag-usap sa kanyang nanay kahit alam niyang hindi ito maaaring sumagot sa kanya. Nanay, sana nandito po kayo, wika ni Jonathan habang tahimik na nakuluhod sa harap ng puntod ni Carla. Ang hirap na po ng buhay ngayon.
Hindi ko na po alam kung kilala ko pa po si tatay. Parang kahit po ako gusto ko na pong sumuko. Sana po kasama ko na lang kayo. Kahit saang lugar po sasamahan ko kayo. Ang mga luha ni Jonathan ay bumagsak ng sunod-sunod. Hindi niya mapigilan ang kanyang damdamin. Bawat araw para sa kanya isang walang katapusang pag-uulit ng sakit at pangungulila. Gusto niyang bumangon, gusto niyang magpatuloy, pero pakiramdam niya ay wala ng dahilan para ituloy ang buhay. Gusto niyang yakapin ang nanay niya, makausap ito, at marinig ang mga payo nito sa kanya. Isang araw habang nakaluhod sa tabi ng puntod, naramdaman ni Jonathan ang isang malamig na hangin na dumaan sa kanyang balikat. Iniisip niyang siguro ito ay isang pangkaraniwang simoy ng hangin. Hindi niya mawari pero tila ba kakaiba ang pakiramdam na hatid nito. Hindi niya ito ininda hanggang maramdaman niya na may biglang humawak sa kanyang balikat. Nabigla siya at mabilis na lumingon. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Ang kanyang tatay, si Dave, ay nakatayo sa kanyang likuran. Ang mga mata nito ay puno ng luha at ang itsura nito ay tila labis na nagsisisi sa lahat ng kanyang nagawa. Si Dave na dati nawawala sa bisyo at kalungkutan ay muling bumalik. Ngunit sa pagkakataong ito, may malaki ng pagbabago. Jonathan, bulong ni Dave na halos hindi makapagsalita dahil sa dami ng emosyong bumabalot sa kanyang dibdib. Patawarin mo ko anak ha? Hindi agad nakapagsalita si Jonathan. Nakita niya ang mga pagluha ng kanyang tatay at sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, naramdaman niya ang pagkahapdi ng kanilang mga sugat na hindi pa rin naghihilom. Hindi na kailangan magsalita pa ni Dave upang maintindihan ni Jonathan kung gaano kabigat ang pinagdadaanan ng kanyang tatay. Pero sa pagkakataong ito, handa nang baguhin ni Dave ang lahat. Ang mga sakit, ang mga maling desisyon, ang pagkawala niya sa kanyang buhay, lahat ng iyon ay gusto nang itama ni Dave. Tatay, sagot ni Jonathan, halos walang boses na lumalabas sa kanyang bibig. Bakit po ninyo kami iniwan? Bakit po binaliwala niyo ako? Parang binaliwala niyo na rin po si nanay. Niyakap ni Dave si Jonathan ng mahigpit, para bang sinisikap niyang damahin ang bawat sakit na nararamdaman ng kanyang batang anak. Alam kong nagkamali ako anak. Nawalan ako ng lakas. Pero handa akong magbago. Handa akong bumawi sa'yo. Hindi ko nahahayaang mawala pa ulit ang pamilya natin. Ang yakap na iyon ay tila bumubuo muli sa pira-pirasong puso ni Jonathan. Matagal niya nang hinahanap ang pagmamahal ng kanyang tatay. Ang gabay na nawala nang mamatay si Carla. At ngayon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng puntod ng kanyang nanay, sa wakas, muli niyang naramdaman ang init ng pamilya na minsang nawala sa kanya. Simula noong gabing iyon, nagsimulang magbago ang takbo ng buhay ni Dave. Ipinangako niya sa sarili na babaguhin niya ang lahat para sa kanyang anak. Wala nang bisyo, wala nang sugal. Siya ay muling bumangon mula sa kalugmukan at sa bawat araw na dumaraan, unti-unting ibinabalik ni Dave ang kanyang dating sigla at responsibilidad bilang isang ama. Nagtayo siya ng isang maliit na negosyo, isang tindahan ng mga pagkain na espesyal niyang inihahanda para sa mga kapitbahay at mga kaibigan nila. Ang tindahan ay isang simbolo ng bagong simula, isang paraan para patunayan ni Dave na handa na siyang magsimula muli. Bilang pag-alala at pagpupugay sa kanyang yumaong asawa, pinangalanan ni Dave ang tindahan na Carla's Delight. Isang alaala sa pangalan ni Carla at sa alaala ng pagmamahal nito sa kanilang pamilya. Sa bawat araw na binubuksan ng tindahan, ramdam ni Dave ang init at pagmamahal ng mga tao. Kahit mahirap ang simula, kahit puno ng pagsubok ang pagtatayo ng negosyo, hindi siya sumuko. Ang inspirasyon ng kanyang asawa at ang pangarap niyang buhay para kay Jonathan ang nagpapatuloy sa kanya. Alam niyang ito ang tanging paraan para maitama ang lahat ng kanyang mga pagkukulang. Si Jonathan naman, kahit papatuloy siyang bumabalik sa sementeryo, ay hindi na lamang upang umiyak o magsumbok. Ngayon, ang bawat pagbisita niya sa kanyang nanay ay isang pagpapaalala sa kanyang sarili na kaya niyang bumangon. Ang mga alaala ng kanilang masayang buhay ay nagsisilbing gabay para patuloy niyang tahakin ang landas na puno ng pagmamahal at inspirasyon. Nay, alam kong nandyan pa rin po kayo kahit hindi ko na po kayo nakikita. Bulong ni Jonathan sa puntod ng kanyang nanay. Pangako ko po, magpapatuloy ako.
Gagawin ko po ang lahat para maging maayos ulit ang lahat. Hindi ko po kayo bibiguin, Nay. Pangako po yan. Nang pumasok na nga si Jonathan sa kolehiyo, naging mas determinado siyang ituloy ang kanyang pag-aaral. Ginamit niya ang bawat ala-ala ng kanyang nanay bilang lakas para maabot ang kanyang mga pangarap. Hindi na siya ang batang Jonathan na puno ng lungkot at takot. Siya ngayon ay isang binatang may pangarap. Pangarap na hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang pamilya. Nakapagtapos si Jonathan sa kursong medisina sa isang kilalang universidad. Sa kanyang mga taon ng pag-aaral, hindi siya kailanman nakalimot sa mga huling araw ng kanyang nanay. Laging bumabalik sa kanyang ala-ala ang mga gabing nagbabantay siya sa tabi ng kama ni Carla sa ospital. Ang mga pagkakataong umaasa siyang gagaling pa ito. Dahil dito, naging espesyal sa puso ni Jonathan ang mga pasyente na may cancer. Alam niya kung gaano kahirap ang kanilang pinagdadaanan at sa bawat isa sa kanila, nakikita niya ang mukha ng kanyang nanay. Bilang isang bagong doktor, si Jonathan ay nakilala hindi lamang sa kanyang galing kundi sa kanyang malasakit sa mga pasyente. Hindi lang siya gumagamot ng mga tao, binibigay niya rin ang kanyang puso at malasakit sa bawat isa. Sa tuwing may pasyenteng may cancer, mas lalong lumalalim ang kanyang dedikasyon na tumulong. Hindi lang basta paggamot ang ginagawa niya, kundi ipinaparamdam niya sa mga pasyente at sa kanilang mga pamilya na hindi sila nag-iisa sa laban. Isang araw, habang nasa klinik si Jonathan, dumating ang isang batang babae na may malubhang sakit. Halos walang-wala ang pamilya ng bata at hindi nila alam kung saan sila kukuha ng pera para sa paggamot. Nang makita ni Jonathan ang bata, naalala niya ang kanyang sarili. Isang bata noon na umaasang gagaling ang kanyang nanay. Kinausap niya ang nanay ng bata at agad niyang nalaman na walang sapat na pera ang pamilya para sa chemotherapy ng bata. Dok, sa totoo lang, hindi ko po alam kung paano ko mababayaran ng ospital. Pero gagawin ko po ang lahat para sa anak ko. Pero kulang po kami sa pera, sabi ng nanay habang umiiyak. Ngumiti si Jonathan at hinawakan ng kamay ng babae. Huwag po kayong mag-alala. Ako na po ang bahala. Gagawin natin ng lahat para gumaling ang anak ninyo. Ang mga salita ni Jonathan ay hindi lamang pangako ng isang doktor, kundi pangako rin ng isang tao na alam ang hirap at sakit ng pagkawala ng mahal sa buhay dahil sa sakit na cancer. Para kay Jonathan, ang kanyang trabaho ay hindi lang propesyon. Ito ay isang misyon. Isang misyon na ibigay ang lahat ng kanyang makakaya upang masigurong hindi na mauulit sa iba ang sakit na kanyang dinanas noong mawala ang kanyang nanay. Makalipas ang ilang taon, si Jonathan ay naging isa sa pinakakilalang doktor sa kanilang bayan. Ngunit sa kabila ng lahat ng tagumpay at parangal na natanggap niya, nanatili siyang mapagkumbaba at handang tumulong sa lahat ng nangangailangan. Madalas, hindi na niya hinihingi ang bayad ng kanyang mga pasyente, lalo ang mga walang-wala. Binigay niya ang kanyang oras, pera at lakas para lamang mapagaling ang mga pasyente, lalo na ang mga may sakit sa cancer. Isang araw habang papauwi si Jonathan mula sa klinik, dumaan siya sa sementeryo upang muling bisitahin ang puntod ng kanyang nanay. Lumuhod siya at nanalangin tulad ng dati. Nay, alam ko pong nasa inyo na ang kapayapaan, pero gusto ko pong malaman ninyo na lahat ng ito, lahat ng ginagawa ko po ay para sa inyo. Hindi ko po kayo nakakalimutan. Kayo po ang dahilan kung bakit nandito ako ngayon. Habang nakatingala si Jonathan sa langit, nararamdaman niya ang lahat ng hirap at sakit at sakripisyo ay nagbunga ng maganda. Nasa tamang landas siya at alam niyang ang kanyang nanay, saan man ito naroroon, ay masaya para sa kanya. Sa bawat araw na dumadaan, si Jonathan ay patuloy na nagbibigay ng inspirasyon sa mga taong nangangailangan. Ang kanyang malasakit at pagmamahal sa mga pasyente ay hindi natitinag. At sa bawat paggaling ng kanyang mga pasyente, alam niyang natutulungan niyang mabigyan ng bagong pag-asa ang kanilang mga buhay. Sa puso ni Jonathan, ang pagmamahal at alaala ng kanyang nanay ay hindi kailanman nawala. Sa bawat pasyente, sa bawat paggamot, at sa bawat araw na siya ay nagsisilbi bilang isang doktor, nararamdaman niya ang gabay at inspirasyon ng kanyang nanay, si Carla, ang babaeng nagbigay ng lahat para sa kanyang pamilya, at ang babaeng patuloy niyang ipinagmamalaki sa lahat ng kanyang tagumpay. Sa wakas, natupad na ni Jonathan ang kanyang pangarap. Hindi lamang bilang isang doktor, kundi bilang isang tao na nagbigay ng pag-asa sa iba. Sa bawat araw, dala niya ang pangako niya sa puntod ng kanyang nanay
na ipagpapatuloy ang lahat ng magagandang bagay na itinuro ni Carla sa kanya noong bata pa siya. At sa gabing iyon, habang nakatingin siya sa mga bituin, alam niyang ang kanyang nanay ay palaging nariyan, nagbabantay, nanggagabay at nagsisilbing inspirasyon sa lahat ng kanyang ginagawa.